Okay. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Bago tayo magsimula, I would like to request, paki-press naman yung like, share, and then para doon sa mga bagong viewers natin, paki-subscribe naman. Okay, anong pag-usapan natin ngayong hapon na ito? Ito tungkol doon sa mga cases, mga petition na sinasampa ni Attorney Torion, ni Vice President Sara, at yung mga supporters ni VP Sara, kasama na yung Bangsamoro Movement dyan sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment case na ginanap ng Committee on Justice ng House of Representatives. Ngayon, some chismis, sabihin na natin, because these are not founded on strong facts, wala pa naman, but maraming bali-balita na umiikot dito sa kapi-kapihan mga lugar kung saan nagko-converge itong mga political pundits at mga analysts, at ang nagka-crop up na mga balita with regards to the early issuance or declaration of temporary restraining order of the impeachment case na sinampa laban kay VP Sara na magpapatigil ng Committee on Justice yan sa House of Representatives. At kung mangyayari yan, malaking katuwaan yan, malaking kaligayahan ang maidudulot niyan sa mga supporters ni VP Inday Sara. Kasama na tayo, matutuwa tayo ng husto kung mangyayari yan sa maagang panahon, kasi maraming nag-assume na katulad din dati nung first impeachment 2019 19th Congress na umabot ng July bago bigay ang Supreme Court ng kanilang decision doon sa petition na hinain ni Vice President Sara. Pero ito ngayon, dahil nga obviously klarong-klaro naman yung mga grounds para dyan sa pagpatigil sa petition to sa certiorari at ang issue ng TRO para may patigil ang hearing na yan. So klarong-klaro yung mga grounds, at tatlong grupo ang nag-file ng kanilang mga petition sa Supreme Court. Kaya hindi katulad nung nakaraang kongreso na si VP Inday lang nag-submit, then yung mga tinitingnan ng Supreme Court ang procedural na mga proseso doon sa pagganap ng impeachment case na yon, sa pagsampa nila ng impeachment case na yon, at ang ang sistema na ginawa nila doon, kung anong nalabag sa konstitusyon, ang ginawa nila doon sa first impeachment case. Pareho rin dito ngayon, pero kitang-kita dahil bukod sa step by step na mga paraan ang pag-expose, lalo na yung mga abogado na pro Inday Sara, sinasabi na nila kung anong mga pagkakamali ang ginawa ng Kongreso doon sa kanilang mga hearing na kinandak dyan with regards to the impeachment case of VP Inday Sara. Isa na dyan yung sampa nila ng dinetermine nila yung form and substance, and then yung grounds sa impeachment case na yan. Medyo maraming sablay doon, at yung fairness o uniformity sa kanilang pag-implement sa mga proseso
at mga desisyon na ginanap nila doon sa unang impeachment case, which is the impeachment of the President, na hindi naman nila ginawa dito kay VP Inday Sara. Kaya yun ang isa sa mga grounds ng reklamo ng petition dyan sa Supreme Court. Marami pang mga grounds, mga puntos tulad ng pag-issue ng subpoena, no, pag-issue ng mga ebidensya, pag-subpoena ng mga ebidensya, at wala silang ultimate facts na nakasama doon sa mga grounds nila na sinampa nilang kaso. So, wala talagang ebidensya o facts na recital of facts, wala, dahil hindi nakasama. Ngayon pa lang sila maghahanap gamit ng hearing na yan. Kaya nga yung word na mini trial ay nag-crop up. So lahat na yan nakikita na maaga ng Supreme Court. Nakaraang taon kasi walang nagme-mention with regards to the 1-year bar rule, with regards to doong mga dokumento na hindi nga nabasa ng mga congressman. Dito nga yung last na pinile ng reklamo ng mga supporters ng VP Inday Sara, sinama yan sa kanilang reklamo na walang mga copies na complaint na binibigay sa mga congressman, kasi nakasaad sa unang decision doon sa unang impeachment case ni VP Inday Sara na kailangan ma-inform yung mga congressman with regards to the impeachment complaint may nakalakip na mga ebidensya, at yan hindi mapurbahan nila sa sinampa nilang impeachment case ngayon. So nagkaroon ng problema talaga yung impeachment case na yan, at maagang nalalaman ng Supreme Court na ganyan pala ang ginagawa nila. So kasama na yung unconstitutional na mga paraan na magkaroon sila ng mini trial na hindi naman sila wala naman sa batas na sila talaga ang mag-conduct ng mini trial, kung hindi yung impeachment court, which is the Senate. At ang pagsupoy na, kahit nakasaad yan sa kanilang rules and regulation, hindi ganyan na hindi nakalakip doon sa unang mga ebidensya na dapat sinama nyo doon sa reklamo. Mga bagong ebidensya yan na gusto nyo yung idagdag. Kaya hindi yan pwede. Labag yan sa rules of court na ngayon pa lang kayo maghahanap. Si Redo nagsasalita na hindi naman siya abogado. Ang sinasabi niya na may karapatan pa rin daw kumalap ng ebidensya para daw i-complement doon sa mga ebidensyang nakalap na nakasama doon sa mga reklamo. Pero wala eh. Doon sa ill-gotten wealth, ano bang charge niyo kay VP Inday Sara? May nakalap ba kayong ebidensya doon? Yung salin na ngayon pa nga ninyo hingin sa ombudsman, kasama na yung mga witnesses na sinabi mo. Wala naman sila mga affidavit na yun ang ginawa nila. Nung una pa, hindi naman pinag-usapan yun sa determination ng substance. Kaya talagang totoo yung term na fishing expedition. Namimingwit lang kayo ng ebidensya dahil wala kayong ebidensya, at yan ay bawal sa konstitusyon at bawal sa batas. At yan ay nakikita na ng Supreme Court. Nakikita nila yan. Yung mga detalye na napakaliit na yan, sigurado ako nasisilip na yan. Kasi maraming beses tayo nasusurprise sa kagalingan ng Supreme Court. Tulad ng unang pinail nila na impeachment case kay VP Inday Sara, maraming puntos doon na ng ordinary lawyer hindi makikita. Pero sila nakikita nila eh. Ang dami yung pag-file ng fourth impeachment case. Binibilang yung calendar days, kung ilan ba ang session days ang calendar days. Alam ba natin yun? Na isa lang pala ang bilang yan. Kung saan pwede sila mag-adjourn din
mag-session ulit. Pero yung pangalawang session o pangatlo, considered as one day pa lang yun. Hindi pala yun. Ganyan, ang calendar days is one session din yan. Yun ang talagang tama na sinusunod na nila ngayon. Ngayon, yung isa sa mga petition ni VP Inday Sara, yung submit niya na maaga doon sa dalawang impeachment case. Kasi ito si Kiko Aquino nagmamadali. Nagmamadali sila Dilima, kasama si Dilima, siya nag-endorse ng impeachment number 2 na later on kanilang dinismiss. Dahil daw parang redundant, meron na raw impeachment 3 and 4, pero yun pala may paglabag doon sa 1-year bar rule. Dahil sinubmit nila sa Committee on Justice, sa tawag nito, yung sa bago mag-speaker, sinabit na secretary ng House of Representatives, sinabit nila yon February 2 pa. At ang nakasad sa start talaga ng filing ng impeachment complaint na eksaktong 1 taon doon sa pag-file ng naunang impeachment case na dinismiss ng Supreme Court dahil nga sa 1-year bar rule, ay ginawa rin nila ulit dahil February 2 ay February 6 yung dapat nila i-submit. Kaya ang ginawa nila, dinismiss nila sila, ang Committee on Justice and Dismiss, pero hindi pala yan pwede dahil nakapile na yan sa Kongreso. Dapat nila actionan yun. Ang problema noon, lumabag sa 1-year bar rule. So sabit din talaga. At hindi na nila maano yun kasi nakafile na pumasok na diyan sa hearing. Hearing na yun. Pagdating lang sa Justice sa form and substance, doon nila dinismiss. So yun ang dyan. Yun ang malaking pagkakamali nila. So ito, dami nilang mga sabit na mga ginawa. At ngayon, dahil nga sa sobrang masidhi ang kanilang intention na maka-alpas dito sa problema na to, dahil alam naman natin anong ginawa ng mga yan at ayaw nga nila nga na manatili si VP Inday Sara sa posisyon niya ngayon at tuluyan ng ma-disqualify sa pagtakbo bilang isang pangulo ngayong 2028. Kaya pinili talaga nila yan, nasiraan si VP Inday Sara. At itong mga tao na to ay bulag, hindi nila alam ang kanilang kapaligiran, hindi nila ramdam ang tibok ng puso ng mga Pilipino kung sino ba talagang gusto ng mga karamihan ng mga Pilipino ang magiging pangulo ngayong 2028. At siguro nagbulag-bulagan lang sila dahil nga ang laki ng kasong haharapin nila kung si VP Inday Sara na maging presidente. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung pinipilit talaga nila itong hearing na to para masiraan lang si VP Inday Sara, yun ang gusto nila mangyari. Wala na silang intensyon na mananalo dyan sa kaso na yan. Kung hindi, purely propaganda at yun ang pagsira sa pangalan ni VP Inday Sara na alam na ng mga tao kahit anong gagawin ninyo. Kung hindi pa mga hangal itong mga to, alam pa nila paano makiramdam, nakikita ba niyo yung mga resulta ng mga surveys? Kahit anong gagawin ninyo, survey, WR numero, lamang na lamang si VP Inday Sara, hindi matitinag. Anong sabi nung si Ruben, talagang may base na solid si VP Inday Sara. At the only way na makaalpas yung nasa likod niya na si Tulfo at saka si Leni Robredo na halos kalahati na ang lamang ni VP Inday Sara, napakalayo, ay kukumbinsihin yung mga undecided na sigurado ba sila na mapupunta sa kanilang undecided.
Sila walang mga solid base niyan. Yung mga dilawan siguro, merong ganyan, pero baka ngayon na maglilipatan yung mga supporters ng mga dilawan at Marcoses na iba, pupunta yan kay VP Inday Sara. So lalong lalaki ang supporters ni VP Inday Sara. At hindi yan matitinag dahil nga sa solid na voters base ng mga DDS tsaka yung naniwala kay VP Inday Sara. Hindi yan matitinag. Ang isang dahilan dyan, dahil yung itong mga supporters ni VP Inday Sara ay hindi binabayaran. Sumusuporta sila dahil paniwala nila. Karamihan talagang hangad lang nila na makatulong sa bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pangulo na may tamang programa para sa kaunlaran ng bansa at mataas ang integridad. At ito ay si VP Inday Sara dahil ang pedigree niya ay isang Duterte. Alam naman natin kung anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte nung kanyang rehimen. Kaya hindi yan matitinag yung base na 30%. At yung nangambisyon tulad nila Risa Hontiveros, si Rafi Tulfo pala 18, si Leni Robredo 17%. Kasunod dyan, yung sa baba na mga oposisyon, si Risa Hontiveros parang 3%. Then yung gusto nilang itulak si Vince Dizon 0.02, kung nakita mo. At yung gustong-gusto talaga maging vice president, ang presidente si Nicolas Torre 0.00. Sana kayo niyan. Anong mangyari sa inyo dyan kung ganyan? Kaya wala na sila bang ibang paraan, ito na lang talagang paninira kay VP Inday Sara. Dahil ngayon pa lang, wala pang 2028, decided na ang fate ng mga oposisyon. Decided na ang fate ng administrasyon. At ito, sa mahigpit na pagdarasal ng mga supporters ni VP Inday Sara at sa karamihan ng mga mamayang Pilipino, hindi mabibigo ang mga tao. Dito sa hangarin natin na magpalit tayo ng rehimen na medyo makaalpas naman tayo dito sa mga problema na hinaharap natin ngayon sa bansa. So yun ang malaking kwento. Doon sa survey WR numero, talagang sinabi niya yung dahilan talaga na hindi talaga bumaba ang rate ni VP Inday Sara dahil sa solid na Duterte base niya, yung Duterte diehard supporters. At yung iba pa na hindi naman Duterte, DDS, pero naniniwala kay VP Inday Sara sa Duterte legacy na niniwala hanggang ngayon. So mahirap matinag yan. Ito naman si De Lima, sinasabihan niya yung Supreme Court na pro Sara. Wala naman siyang pakialam kasi kung ano mangyayari sa kanya. May indirect contempt siya o madidemanda siya, may indirect contempt, mapinalay siya, mawawalan siya ng lisensya as a lawyer dahil nakakulong na siya at babalik yan sa kulungan. So does it matter na abogado ka? Wala nang silbi yung pagiging abogado mo, nakakulong ka pwede ka naman magnotaryo doon sa kulungan, sa loob. Di ba? Pa-advise ka doon kung hindi ka pa ma-disbar sa ginagawa mo. Tulad ni Gadon, 2 beses na disbar. Paano? Kung yung apilan niya sa unang pagka-disbar niya ma-lift up yun, mawala, may isa pa. So, ganyan kabigat. Si Leila De Lima naman, napaka mahinang klaseng abogada. Marami naman silang abogado dyan Nakita mo yung kausapin mo si Madriaga, gawin mo witness. Nakikita mo naman yung mga affidavit niya, yung mga sinasabi niya. Hindi, walang maniniwalang judge niyan kung ganyan. Ganyan ang mga sasabihin. Polluted witness na siya, tapos ganyan pa yung mga nakalagay sa affidavit niya. Si Sildiok, no? Di ba magaling ka na
din ng School of Law. Hindi mo nakikita yan. Halos isang araw doon kinausap ni Dilima yan sa loob ng Bilibid. At yun na, nakaproduce ng ganyan. At ngayon gusto nilang protektahan, gusto nilang baka daw magurgur. Sino bang gugurgur niyan? Sa pinabit na lang niya, wala na yan, walang maniniwala sa ganyan. At sa mga sinasabi niya, walang taong maniniwala sa kanya kahit isa. Kung matino yung pag-iisip ng tao at makumbinsin niyo na babaliktad, yun lang naman ang purpose nila, na babaliktad yung nakarinig. Si BP Inday Sara, ganyan pala kasama. Ayun lang ang intensyon nila dyan. Wala nang iba, wala na silang intensyon. Kung hindi iyan lang, purely propaganda lang. Kaya desperado na sila desperado na. Dagdagan pa natin dito sa bali-balita na may nangyari sa bangag nating presidente na hindi pa nagpapakita. Nagpapakita nga ng speech niya doon sa araw ng kagitingan. Klarong-klaro, 2025 pa pala yun. Maraming pinasubalian na kinumpara yung dalawang video. Nakikita na pareho naman sinasabi ng tao, pinalakasan lang yung sound ng kabila at pinupokus yung kamera. Ayan talagang may tinatago sila. At yan mabubunyag din naman sa katagalan. Kaya desperate moments needs desperate solutions. Yun ang ginagawa ngayon ng pamahalaan. Kasabwat itong mga desperadong mga congressman, dahil ilan ba sila dyan na siguradong makukulong kung si BP Inday Sara ang maging presidente dahil nga tumanggap sila na malita-malitang pera. Yan, malapit na yan. Ilang araw na yan ay kung maging totoo yung mga sabihin pa natin na hindi naman verified na facts, kung may nangyari talaga na masama sa Pangulo nating bangag, wala na, tapos na, game is over na. Kahit anong tago niyo dyan sa pangyayaring yan, lalabas din ang katotohanan. At naghahantay lang tayo na mayroong mag-file ng petition sa Supreme Court, proof of life kay BBM. Wala pa siguro naghahanap pa ng ebidensya para ma-file yung proof of life. Kasi labag na sa batas yung hindi niya pagpakita pagganap ng kanyang tungkulin bilang Pangulo. Dapat may magreklamo na dyan. Katulad ni President Duterte noon. Nawala lang ng konti. Nasaan ang Pangulo? Meron nag-file ng kaso, puro news clippings. Nang pinalutang mga dilaw noon, kung naalala ninyo. Ngayon pwede rin gagawin yun. Kailangan ipakita nila kung nasaan talaga ang Pangulo. Kung may solidong ebidensya tungkol dyan. So yung mga bagay na ito ay medyo nakabitin pa. Hindi pa natin malaman kung anong katotohanan dyan. But later on, alam kung meron talagang solidong batayan dyan sa pangyayari na yan, lalabas din yan. So ito, antayin lang natin yung TRO. At marami namang mga political analysts, mga observers nagsasabi na mas maaga ito. Baka nga sa 14 ang schedule nila na hearing. Kailan ba yun? Martes. Baka Lunes. Malay mo. Lalabas yung TRO. Game over na. Ano bang gagawin nila? 2017 sila mag-file. Na filing, malapit na yung filing ng Certificate of Candidacy. Wala nang panahon. Kung anong mangyari kay Bangag, tapos na rin sila. Lalo silang matapos pagdating na 2028. Dahil kung ang incumbent president si BP Inday Sara, nasa kanya yung gobyerno, sigurado manalo yung mga senador niya. Baka mauubos yung mga tauhan ni BBM at maglilipatan lahat yan. Maging political butterflies yan mga yan. So, yun ang mangyayari in the future. Kung may mangyayari dyan sa Pangulo natin ngayon. So, we're hoping na itong TRO na to lalabas na.
para matulukan itong kalukuhan na ginawa ng ni Luistro, ni Chowa, yan si Ridon, yan sino pa ba yung Ortega. Lahat na yan nakatanggap ng malita. At mismo si De Lima, anong sabi ng mga 18 Marines? Sinaan nyo, yan, sila lahat na involved dyan sa hearing na yan. Kaya takot na takot sila na magtagumpay si VP Inday Sara, na magtagumpay naman talaga. Kaya lalo lang ninyong dinagdagan ang inyong mga atraso kay VP Inday Sara sa ginagawa ninyong pagsisira sa kanya. So pagdasal din natin na lalabas na maaga itong TRO na to at natuldukan na itong impeachment case na to, kasi nakalagay rin doon sa petition ni VP Inday Sara na desisyonan final na hindi na talaga lalabas yung mga cases, mga grounds na yan na pinagsasabi nila. Kasi dati nagdesisyon ang hukuman with regards to sa procedure. Ngayon dito naman sa proseso na ang constitutional yung ginawa ng Kongreso. So yun mangyayari sa kanila, hindi talaga sila naka first base. So ano mangyari ngayong 14, tutuloy man nila yan, or kung before 14 meron namang TRO lalabas, malaking kasiyahan ang mangyayari sa atin. So we just hope and pray that this will happen. Okay, so hanggang dito na lang tayo for this podcast. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At before leaving this channel, kindly please like and then share this video, and also for those who are new to this channel, those who have viewed just now, kindly please subscribe. So maraming salamat sa inyong lahat, at I hope you have a good day, at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po at good afternoon.